Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kaibigan kapatid. Ako po ay narito muli upang patuloy po tayong makinig sa salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan o mula sa Holy Bible, mga kapatid. Amen. At sa umagang ito, mga tanghaling ito ay pagsama-samahan po natin at halukahin po natin ang salita ng Diyos dahil napakalaga po nito, mga kapatid, kaibigan, para sa bawat isa. Amen. Dahil hindi po tayo mananatili lamang na praise God na walang ginagawa sa ating mga buhay. Praise God, dahil ang lahat sa atin ay so busy sa ating mga business, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, kaibigan. Wala na tayong panahon magsaliksik sa salita ng Diyos, makinig ng salita ng Diyos. Hallelujah, tungkol po sa magandang balita. Dahil ang ating pong tatalakayin po ay lahat po ng bagay na iniutos ng Diyos mula sa Old Testament hanggang New Testament. Amen. Nagpapatuloy po na ang bawat utos ng Diyos, hallelujah, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, ito po ay totoo at nangyari na at mangyayari pa. Amen. Kaya ang Biblia po ay ito ay salita ng Diyos, written for salvation of our souls and deliverance from damnation and hell. There is only one way, there is only way to be saved, and it is revealed in this book. However, this book is scientifically correct. There is harmony and without contradiction from Genesis to Revelation. At kung kayo naniniwala sa banal na kasulatan, ay kailangan po tayong mag-decide sa mga oras na ito. Dahil ngayon pa lamang dumating na sa atin yung salita ng Diyos. Amen. Kaya dito po ay binabahagi ko po ang salita ng Diyos. Hallelujah. So sa puntong ito ay maraming utos ang Diyos mula sa Lumang Tipan o Old Testament hanggang sa New Testament na sumunod without knowing the outcome of the command of God. Hallelujah. And knows the future. He created everything in this world na ang araw ng pagdating, hallelujah, praise God, nagpapatukoy po sa kanya pong ginawa sa mundo. Na tuwing umaga po sa ating pagising, hallelujah, ito ay yung araw, ito ay lilitaw upang ang tao ay mainitan, upang, hallelujah, praise God, magkaroon ng liwanag sa ating mga daraanan. At ang pagdating naman ng hapon, ay siya po ay lulubog at lalabas, lilitaw naman po ang buwan na kung saan ito ay magbibigay liwanag sa mundo at magbibigay ng kalamigan sa ating mga katawan. Amen. It was made by God Himself. Lahat ng ito ay ang Diyos ang gumawa. Amen. Kaya sabi doon sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. So, sabi doon, in the beginning was the Word. Amen. Ito yung sinasabi ko na yung Word na ito, amen, mula pa simula, siya po ang lumikha ng lahat ng bagay. Yung Logos, ito po yung Logos, yung Word of God, ito yung tinatawag na Logos. Amen. What do we mean Logos? Ito po yung
salita ng Diyos. Ito yung mind of God, thought of God, plan of God, design of God. Amen. Yan po ang ibig sabihin ng Logos. Kaya doon pa lamang sa simula sa Genesis 1:1, sabi ng Diyos, Hallelujah, God created the heaven and the earth. Praise God. So lahat ng bagay sa mundo ay nilikha ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Doon nagsimula lahat ng bagay at lahat ng nakikita natin ngayon. Ito ay galing po sa Diyos. Amen. Kaya po ako nagbabahagi sa inyo salita ng Diyos para tayo magkaroon ng kaalaman sa mga hindi po nagbabasa ng Biblia o sa mga hindi nakakaunawa tungkol sa salita ng Diyos. Kaya kung wala ang utos ng Diyos, wala tayo ngayon sa panahong ito, sa daigdig na ito. Yan po ang katotohanan. Kaya sa bawat utos ng Diyos ay mayroong pong nangyayari. Amen. Praise God. Hallelujah. Doon po sa panahon ni Noah, nag-utos ang Diyos na kay Noah na gumawa ka ng arko dahil may darating na bagyo. Amen. At ibig sabihin, gugunawin ng Diyos ang mundo nung panahon yun. Amen. Dahil ang tao noon pa lamang ay punong-puno na ng kasamaan at kasalanan ng tao. Walang pinikiba sa panahon natin ngayon o mas grabe ang panahon natin ngayon. Kaya kung ikaw hindi ka aware, wala kang takot sa Diyos, amen, parang nagtitake for granted lang tayo dahil sa ating luwang pananampalataya. Kailangan natin malaman kung paano tayo, hallelujah, makakapasok sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya dito po, sa panahon ni Noah, ay nag-utos ang Diyos na gumawa ng arko si Noah. Sa bawat salita ng Diyos ay specific. Sabi niya, gumawa ka ng arko, ito ang uri ng kahoy, ito ang haba, ito ang taas, ito ang lapad, at maglagay ka ng isang bintana sa taas. At ang arkong ito ay merong 3 palapag. Nagpapatukoy po sa 3 palapag nito, nagpapatukoy pa lamang mga kapatid, doon pa lamang pinapakita ng Diyos yung death. 3 story means death, burial, and resurrection. Yung 3 palapag na yun, nagpapatukoy sa death, burial, and resurrection. Ibig sabihin, ito yung grace of God. Ibig sabihin, ito yung gospel of Christ. Soon, i-reveal in the New Testament. Amen. Kaya dito po, hallelujah, si Noah po at ang kanyang pamilya, sila po ay walong tao. Sila lamang po nakaligtas ng dumating na po yung pagguno ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng baha. Amen. Kasi doong time na yun, maraming binaginan ni Noah ng salita ng Diyos. Ang iba'y tumulong sa kanya. Amen. Pero dahil po sa tagal na panahon ng paggawa ng arko, ang mga taong ito ay hindi po nakatagal. At sila po ay nagbalik sa dati nilang buhay. Na doon sila ay nagkakasayahan. Hallelujah, nagiinuman, nag-aasawahan, lalaki sa lalaki, babae sa babae. At yan po ang nangyayari ngayon sa mundo ngayon. Di ba nyo nakikita ngayon ang nangyayari sa mundo? Wala nang takot ang tao kasi wala po silang alam. Wala silang alam sa salita ng Diyos. Wala silang alam tungkol sa laman ng banal na kasulatan kasi nakadepende sila sa faith and belief lamang. Sabi nila, faith, may faith ka, amen, ikaw ay maliligtas na. Hindi po ganoon mga kapatid ko kaibigan. Amen. Hallelujah. At sa panahon ni Abraham, ay ganoon din mga kapatid. The promise of his son Isaac, God commanded
him to offer his only son, Isaac, as an offering for me. Ibig sabihin, pag inoffer ni Abraham yung kanyang anak na si Isaac, alam niya na ang bata ay mamamatay. Pero, amen, hindi po siya doon tumingin, kundi tumingin siya doon sa utos ng Diyos na kailangang, hallelujah, sumunod siya na sinabi ng Diyos, ialay mo sa akin ang anak mong si Isaac. Amen. Bakit ganon mga kapatid? Dahil si Isaac po, kung kailan lumaki na yung bata, nagkaroon ng isip na yung bata, saka sasabihin ng Diyos, ialay mo sa akin si Isaac. Dito po nagpapatukoy na ina-allow to ng Diyos na mangyari kay Abraham para makita ng Diyos yung tunay na pananampalataya niya sa Diyos. At dito po pinapakita yung tunay na pananampalataya ni Abraham sa Diyos. Kaya po siya sumunod at ginawa niya yung utos ng Diyos. Amen. Doon pa lamang sa malapit na doon sa burol na i-offer si Isaac, yung kasama niyang dalawang tao ay sinabihan niyang, dito muna kayo, hayaan niyo kaming mag-ama na umakyat doon sa burol pang mag-alay sa Panginoon. Hintayin nyo kami rito. Ibig sabihin mga kapatid, hinayaan to ng Diyos upang wala pong pumigil sa utos ng Diyos. Dahil baka sila pa yung maging hadlang para po hindi matuloy yung utos ng Diyos. So sa bawat utos, kailangan ay masunod. Amen. Sa panahon ni Moises, ay ganun din mga kapatid ko't kaibigan. Tinawag ni Lord si Moises. Amen. Pero si Moises ay nagreklamo dahil inutusan siya ng Diyos na i-deliver ang bayang Israel mula sa Egypt hanggang sa hallelujah sa ilang o wilderness upang magpuri sa Diyos. Sabi ni Moises, Panginoon, hindi po ako magaling magsalita. Ako'y utal magsalita. Pero sabi ng Diyos, hallelujah, ano yung hawak mo? Sinabi niya, isang tungkod. Yan ang gagamitin ko para, hallelujah, mapalaya ang bayang Israel sa pagkakalipin mula sa Israel. Amen. At doon gumawa ang Diyos, sila ay nailabas mula sa bayang Israel. Maraming ginawa ang Diyos na miracles upang ang bayang Israel ay mapalaya ng mga Ehipto, mga kapatid ko sa Diyos. Amen. At sa panahon natin ngayon, may utos din ng Diyos. Hallelujah! Ang utos sa panahon natin ngayon ay kailangan ang tao ay kailangang maipanganak na muli. Bakit po? Bakit kailangan tayo makabalik? Kasi pinanganak na po tayo, di ba? Nung tayo sanggol pa lamang. Amen. Pero hindi po. Kasi po ang Diyos, ang Panginoon po ang nag-uutos na tayo kailangang ma-born again. Kasi kung tayo ay pinanganak na isang beses lamang, 2 beses tayong mamamatay. Physical, spiritual. At yung spiritual, ito po yung second death na sinasabi ng Bible. Yung ikalawang kamatayan. Yung ating kaluluwa. Amen. Pag tayo binawi ng buhay ngayon, praise God, at hindi tayo sumunod sa utos ng Diyos, tayo po ay papuntang hell, papuntang impyerno yung ating kaluluwa. Kasi hindi tayo bayad. Hindi pa tayo bayad. Amen. Hindi pa tayo natutubos ng Panginoon. Kaya ko to binabahagi sa inyo para maunawaan nyo na kailangan tayong maipanganak na muli. Kailangan tayong mabayaran. Kailangan tayong matubos. Kasi hindi pa tayo natutubos doon sa ginawa ng Panginoon doon sa Cross of Calvary. Yung pinawa ng Panginoong Diyos sa Cross of Calvary, siya yung Diyos na Espiritu,
Amen. Walang katawan, walang dugo. Nahayag siya sa laman kasi kailangan ng Diyos ng banal na dugo para sa katubusan natin sa ating kasalanan. Kasi lahat tayo pinanganak ng kasalanan. Psalms 51:5. Ako ay hinulma na mula sa tiyan ako hinulma na sa kasamaan mula pa sa tiyan ng aking ina. I was shapen in iniquity and did my mother conceive me. So doon pa lamang sa tiyan ng ating ina, tayo po ay makasalanan na. Sinners na po tayo. At bilang kung tayo pinanganak ng makasalanan, hallelujah, tayo po ay patay sa maharapan ng Diyos. Yung ating spiritual ay patay. Amen. So ang layunin ng pagbabahagi ito para tayo muli ay mabuhay yung ating spiritual sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Tayo ay maipanganak na muli. Tayo ay maborn again uli. Kasi pag tayo ay, sabi ko kanina, kapag ikaw ay pinanganak na isang beses lamang, 2 beses kang mamamatay. Pero kapag ikaw ay sumunod sa Diyos at ikaw na born again, ikaw ay may papanak muli for the second time. Praise the Lord. 1 beses ka lang mamamatay. Amen. Yung physical body mo. Pero hindi ka na, hallelujah, yung kaluluwa mo, hindi ka na doon papunta sa hell. Inalis ka na papunta sa hell because of the baptism. Ito yung susi para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Ito yung susi, hallelujah, para tayo maligtas doon sa papuntang impyerno. Sabi sa Acts 38, sabi ni Pedro, pagsisihin nyo at daliktaan ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo sa kapatawaran ng mga kasalanan at tatanggapin nyo ang kaloob na Espiritu Santo. Yan po yung susi para tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Without born of water and Spirit, we cannot enter into the kingdom of God. John 3:5. Kaya po, hallelujah, biblical po yan. Utos po yan ng Diyos. Utos yan ng Panginoong Yesus. Maliban ang tao ay panganak sa tubig at Espiritu, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. So, kailangan kang mamatay. Hallelujah, sa pamamagitan ng repentance. Kailangan kang mailibing sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo. At kung paanong si Jesucristo ay muling nabuhay, tayo naman ay tatanggap sa kanyang banal na Espiritu. Ito yung buhay, ito yung bubuhay sa ating pagkataong patay o yung ating spiritual, yung pagtanggap ng Holy Ghost. Dito tayo bubuhayin ng Diyos. Pag natanggap mo yung Holy Ghost, dito ka ngayon magkakaroon ng bagong buhay. Kasi tayong lahat ay patay sa harapan ng Diyos. Ikaw ay kumakain, natutulog, lumalakad, katrabaho, pero ang spiritual mo patay sa harapan ng Diyos. Kaya ang nais ng Diyos, kailangan tayong maipanganak na muli. Importante ito, mga kapatid at kaibigan, dahil kung hindi tayo maipapanganak na muli, tayo po ay binawian ng buhay, tayo ay papunta ng impyerno. Sabi ng Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So doon po sa Romans 6:23, sabi doon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So ang kamatayan binabanggit dyan, yan na po yung second death. Yan na po yung ikalawang kamatayan natin, physical and spiritual. Amen. Kaya pag hindi mo tinanggap si Jesus, hallelujah, ikaw ma-born again, ikaw ay pag binawian ka ng buhay, papunta ka ng impyerno. Amen. Wala nang pag-asa sa mga taong, hallelujah, hindi tatanggap sa Panginoon sa pamamagitan ng kapanganakang muli, sapagkat ito ay nasusulat. At si Jesus Christ, hallelujah, ang nag-utos. Binigay niya yung utos kay Peter kasi paakyat na si Jesus sa langit, kaya iniwan niya yung utos sa kanyang mga alagad.
at binigay niyang susi kay Peter. Yung susi ng langit, yung death, burial, and resurrection. Ito yung repentance, water baptism, and Holy Ghost baptism. Yan po yung Ebanghelyo ni Kristo, na kung saan yung death, burial, and resurrection. Yung death, nagpapatukoy po yan sa repentance. Kailangan, kung paano namatay si Jesus, kailangan mamatay tayo sa magitan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan. Pangalawa, kung paano inilibing si Jesus Christ, kailangan din nating mailibing sa pamamagitan ng bautismo sa tubig sa kanyang pangalan. 3 feet below the ground, ilibing tayo. Amen. Hindi po rin dito literal na paglibing sa atin o hindi literal na kamatayan, kundi ito ay spiritual. Amen. Dahil, hallelujah, siya na po ang umako sa lahat ng bagay para tayo matubos sa ating kasalanan. Siya ay namatay, hallelujah, siya ay nabuhay, siya ay nilibing, tapos after 3 days, siya ay nabuhay na muli. So, kapag tayo ay tumanggap kay Lord Jesus, amen, ganyan din ang gagawin ng Panginoon sa atin. Amen. Praise God. Kasi tayo patay at tayo nalibing sa magitan ng bautismo sa tubig sa kanyang pangalan, dahil ang pangalan ni Jesucristo, ito yung pangalan sa sinong ng langit upang tayo ay maligtas, pangalan ni Jesus Christ. Kasi pangalan ni Jesus is the name of God in heaven. Siya yung Diyos na Espiritu at sa kayagan sa laman para, hallelujah, mapako sa krus, mamatay sa krus, malibing at muling mabuhay. Kasi kailangan ng Diyos ng dugo ng tao. Kaya siya po ay pinanganak ni Mary bilang tao pero walang nangyaring pagsisibing. Ito po ay hallelujah, lalang ng Espiritu Santo ng Diyos. Yung kapangyarihan ng Diyos ang naglalang para mabuntis si Mary na hindi nangangailangan ng pagsisiping between man and woman. Praise God. Kaya yan pong dahilan, kaya ayaw pakasalan ni Joseph si Mary, pero kinausap siya ng angel Gabriel na sabi, wag mong hindi pakasalan si Mary dahil ang dinadala niya ay lalang ng Espiritu Santo. Amen. Kaya yan pong dahilan, praise the Lord, yung utos ng Diyos sa panahon natin ngayon ay, hallelujah, kailangan tayong maborn again. Kailangan tayong maipanak na muli. Kasi kung di tayo maipapanganak na muli, amen, praise the Lord, yung ating pong kalagayan, hallelujah, pag biniwen tayo ng buhay, tayo po ay papunta ng hell. Pero meron pa tayong pag-asa. Sabi sa Romans 6:20, kabayaran ng kasalanan at kamatayan. So, ano po yung pag-asa dito? Yung hope. Ito yung hope, sabi ng Romans 6:23. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Yan po yung ating hope, yung pag-asa natin para tayo, hallelujah, muling mabuhay sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at Espiritu. Pero kung tayo ay magmamatigas, hindi tayo susunod sa utos, amen, I'm sorry to say, mga kapatid kaibigan, amen, tayo na mismo ang nagusga sa ating kalagayan. Lahat tayo ay papuntang impyerno. Amen. Pero mapalat tayo dahil dumating si Kristo sa ating panahon. Amen. Kaya yung sinasabi niya sa 1 Peter 1:19-20. But with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish, without spot, who verily foreordained before the foundation of the world, but was manifest in this last time for you. Yan po yung pagdating ng ating Panginoong Jesucristo, yung last times, hallelujah, in this last time for you. Amen. Dumating siya sa ating panahon. Amen. Praise God. Nandyan na po yung doon pa lamang, mga kapatid kaibigan, sa hallelujah, doon pa lamang sabi niya, he was foreordained before the foundation of the world. Nandun na po yung pangako ng Diyos na kaligtasan
hallelujah, doon pa lamang sa Garden of Eden. Kaya doon po sa Garden of Eden, pinapakita na doon yung blood, shedding of blood. Doon po nagsimula yung shedding of blood. Amen. Nagkaroon ng substitution. Hallelujah. Imbis na si Eva at Adan mamatay because of disobedience sa utos ng Diyos. Dahil isa lamang ang utos ng Diyos, sabi kay Adam, malaya kang kanin ang lahat ng bunga sa lamanan. Ngunit sa isang puno na nagbibigay ng kaalaman sa masama at mabuti, wag mo itong kakanin sapagkat pag ito'y kinain mo, ikaw ay walang salang mamamatay. Ang utos binigay kay Adam. Kaya nung nilikha ng Diyos si Eva, kasi nakita ng Diyos na malungkot si Adam, kaya binigay niya ng makakasama sa hardin. At doon, hallelujah, nung nilikha na ng Diyos si Adam, kasi Eve, amen, hallelujah, praise God, yung inutos ng Diyos kay Adam ay, hallelujah, sa pagkaunawa ni Eva, ito ay dinagdagan niya. Amen. Dinagdagan niya na kahit hipuin, wag hihipuin. Kaya yung bungang yon, hallelujah, pinagbawal ng Diyos, wag mo itong kakanin. Kaya kahit ito, paikutin mo sa mukha mo, laruin mo sa mukha mo, diladilaan mo, wag mo lang kakagatin. Andoon ang kapangyarihan ng, hallelujah, utos ng Diyos sa masama at mabuti. Kaya dahil po sa ahas, na-deceive niya si Eve na makain yung ahas. Hallelujah, praise God. At nung siya makain niya yung ahas, sabi ng Diyos, pag kinain mo yung bunga, kayo ay mamamatay. Pero nung kinain ni Eva yung bunga, hindi naman siya bumagsak, hindi naman siya namatay. At nakita rin ni Adam na kumagat si Eva. Nakita niya hindi bumagsak si Eva. Sabi ng Diyos, kapag kinain yung bunga niyan, kayo mamamatay. Kaya nung inabot ni Eva kay Adam yung bunga, amen, praise God, kaya kumagat na rin si Adam, amen. At dito po, after he bite the fruit, ang kanilang mata po ay nabuksan at nakita nilang ang kanilang katawan, pareho silang hubad, amen. Pero sa totoo lang, hallelujah, hindi pa nila kinakain yon. Hallelujah, sila po ay hubad na silang pareho. Pero dahil po sa kapangyarihan ng Diyos, hallelujah, tinatakpan ito ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya kahit sila po ay magkasama sa loob ng hardin, hindi nila wala silang mali siya. Pero nung kinain nila yung bunga, di ba sabi sa Bible, kapag kinain yan, kapag yung bunga yan ay mayroong magkakaroon kayo ng kaalaman sa masama at mabuti, yung good and bad. Kaya nung kinain nila, doon na sila nabuksan, doon na sila nagkaroon ng mali siya, doon na sila nagkaroon ng kasalanan, hindi na sila righteous sa harapan ng Diyos. Kaya bago sila palabasin sa hardin, ginamitan sila ng Panginoon ng balat ng hayop, ng balat ng tupa. Hallelujah, yung balat ng tupang yun, hallelujah, bago makuha ito ng Diyos, nagkaroon muna ng shedding of blood doon sa mga tupa. At yun din ang gagawin din ng Diyos in the future. Hallelujah, yung si Kristo, sa mind ni God, ando na si Christ doon sa creation, yung mahayag sa laman, praise God, hallelujah. At dito pinapakita yung shedding of blood, hallelujah, praise God. Kaya yun ang binalot ng Diyos kay Eva at Adan, hallelujah, for the forgiveness of their sin. Kaya lang hindi na sila righteous in the sight of God. So bago sila pinalabas, sila ginamitan ng skin of animals. Sabi sa Genesis 3:21, unto Adam and his wife did the Lord God made coats of skin and clothed them. Kaya po dahilan, hallelujah, bago sila pinalabas sa atin, sila po ay binalutan ng balat ng hayop,
Amen. Para sila ay makapatawaran sa kanilang nagawa. Amen. So sila lumabas na sa hardin. Amen. Praise God. So sila lumabas sa hardin, sabi ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos na magparami kayo, hindi na po nangyari sa loob ng hardin kasi po nagkasala na sila. Kaya doon sa labas ng hardin, sa nasa word na sila, amen, doon na po, hallelujah, sila po ay dumami na po ang tao sa pamamagitan ni Eva at Adan, at tayo po ay galing kay Eva at Adan. Amen. Kaya yan po ang dahilan, sabi ng Romans 5:12, hallelujah, but for by one man sin entered into the world, and death by sin. So death passed upon all men, for all have sinned. Yan po ang nangyari po, mga kapatid. Tayo galing kay Eva at Adan, pero praise God, meron tayong daladalang sumpa. Yun po yung death. Di ba sabi kanina? So death passed upon all men. So ang kamatayan ay napa sa tao. Kaya lahat ng tao ngayon ay patay ang spiritual. Kaya we need to be born again para tayo mabuhay na muli yung ating spiritual. Kasi pag tayo binawi ng buhay, amen, hindi tayo tumanggap sa utos ng Diyos, ang ating Panginoong Hesus, tayo po ay pupunta ng impyerno dahil hindi pa tayo bayad, hindi pa tayo natutubos. Marami pang tao ang hindi natutubos. Kaya maraming Christian ngayon, akala nila natubos na sila, akala nila, hallelujah, na born again sila, Christian na sila, natubos na sila, bayad na sila. Hindi pa po sila bayad kasi po, hallelujah, hindi po sila sumunod sa utos sa Biblia. Yung Acts 2:38, hindi nila ito, hallelujah, ino-honored, kundi ang sinunod nila yung utos ni Jesus Christ doon sa Matthew 28:19. Sabi doon, go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father and Son of the Holy Ghost. Hallelujah, po yung kanilang baptism. Dahil sabi nila, si Jesus ang nag-utos dyan. Amen. Totoo po yun. Amen. Kailangan natin sundin yung utos ni Jesus Christ at yung utos ni Peter doon sa Acts 2:38. Kaya itong Matthew 28:19, hallelujah, dito pa lamang nireveal na ng Panginoon kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon dito sa baptism na ito. Take note for the word name. Ito po ay utos pa lang, hindi, at wala tayong makikita sa Bible na ang mga alagad ay sumunod kay Lord Jesus na magbaptize sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala tayong makikita kahit isang verse, scripture sa Bible. Kung meron man kayo makita, bibigyan ko kayo ng 1,000 o 5,000. Pag may nakita kayong nagbaptize ang mga alagad sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu. Lahat ng baptism ng mga alagad ay in the name of Jesus Christ, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Kaya amen. Dahil ang pangalan ito ay, praise the Lord, pangalan ng Diyos. Amen. Papayag ka ba kung baptismo mo sa pangalan ng ni Satan? Siyempre hindi ka papayag. Amen. Sapagkat yung pangalan ni Jesus Christ ay makapangyarihan. Praise God. Kasi, hallelujah, ito yung sinasabi ng gospel. Hallelujah. Amen. It is the power of God unto salvation. Amen. Kaya kung hindi tayo susunod sa utos ni Kristo, amen, sorry to say, hallelujah, tayo pag binawi ng buhay, bata ka man, matanda ka na, hallelujah, praise the Lord, impyerno ang punta natin, mga kapatid. Hindi ko kayo tinatakot, pero ito sinasabi ng Biblia, mga kapatid at kaibigan. Kaya unawain natin, mga kapatid at kaibigan, sinasabi ng Biblia. Amen. Ang Biblia po ang nagsasabi, hindi po ako, mga kapatid at kaibigan. Kaya kung tayo po ay gusto nating makapasok sa karera ng Diyos, gusto nating maligtas, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, turn back
from our sin and turn unto Jesus. You need to repent. You need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sin, and you need to receive the Holy Ghost. Yan po yung plano ng Diyos. Hallelujah. Yan po yung sinasabi sa Romans, hallelujah, Romans 8:29. Sabi doon na, praise the Lord, conformed to the image of His Son. Hallelujah, firstborn among brethren. Yan po ang ibig sabihin ng born again. Maging katulad ni Kristo na anak ng Diyos, tao, walang kasalanan, at may banal na espiritu. Ganyan din ang gustong mangyari sa atin ng Diyos. Pag tayo pinanak na muli, in born of water and spirit, praise the Lord, tayo'y tao rin, pinatawad sa ating mga kasalanan, at tatanggapin mo rin ang banal na espiritu. Amen. Maraming mga Christian ngayon, sabi nila natanggap na nila yung espiritu ng Diyos, pero hallelujah, wala po silang katibayan na natanggap nila ang espiritu ng Diyos. Sabi ng Bible, ang evidence is speaking of tongues. Pag hindi ka nag-speaking of tongues, hindi ka pa nakakatanggap ng Holy Ghost. Amen. Pero ang ibang Christian, amen, hallelujah, ay ginagaya po nila o pinapractice nila yung speaking of tongues. Amen. Praise the Lord. Hindi po tama yun. Hallelujah. Kasi yung pag-speaking of tongues, yun po ay, hallelujah, as the Spirit utterance, yun po ay gawa po ng Espiritu ng Diyos, hindi po gawa ng tao yun. Kaya hindi natin pwedeng dayain ang sarili natin para malaman lamang na tanggap natin ang Holy Ghost. Hindi mo pwedeng dayain ang salita ng Diyos. Kasi once you speak in tongues, hallelujah, hindi mo maintindihan yan, hindi yan pare-pareho. Iba-ibang uri ng tongues yan. Kaya hindi mo pwedeng dayain ang salita ng Diyos, hindi pwedeng dayain ng Diyos kasi meron niyang sumpa. Sabi nga ng Bible, magdagdag, magbawas, ay may parusa. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid kong Kristiyano. Hallelujah. Maging aware tayo sa ating pinapangaral, pinuturo. Kasi kaya bibigay ni Lord yung Holy Ghost. Una po, para tayo ay magkaroon ng comforter, para magkaroon tayo ng kapangyarihan, para magkaroon tayo ng power to teach and to preach. Amen. Praise the Lord. Kasi ako, sa totoo lang, hindi ko kayang mangaral sa harap ng tao, mahihain ako. Hindi ko alam paano magsalita ng Diyos. Pero dahil po sa banal na Espiritu ng Diyos, yung Espiritu ng Diyos ang, hallelujah, gumagamit sa labi ko para ako magsalita tungkol sa Kanya. Yan po ibig sabihin ng Holy Ghost. Kaya kailangan natin ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi kung wala tayong banal na Espiritu ng Diyos, and even the devil cannot penetrate us. Hindi po makakapanaig ang gawa ng Diablo sa ating buhay. Sabi ng Marcos 16:18, hallelujah, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against the church. Si Jesus po ang nagsasalita dyan. Kaya mga kapatid kaibigan, we need to be born again. Dahil hindi tayo habang buhay dito sa mundo. Season lang ang mga bagay dito sa buhay sa mundo. Hallelujah. Masaya ka ngayon, bukas wala ka na. Yan po ang buhay ng tao. Temporal lang ang buhay ng tao dito sa mundong to. At maging yung lahat ng kayamanan sa mundong to, temporal lamang. Ito ay iiwan din natin. Hallelujah. Praise God. Kaya maraming salamat po sa hapong ito. At nawa, mga kapatid kaibigan, hallelujah, magkaroon tayo ng pagkaunawa tungkol sa kaligtasan. Kung mahal mo ang kaluluwa mo, hallelujah, kung mahal mo ang kaluluwa ng pamilya mo, hallelujah, isipin mo
Hallelujah, na kapag di tayo nabaptize sa pangalan ni Yesu Kristo, sa tubig at Espiritu, hallelujah, hindi tayo makakapasok sa harem ng Diyos at tayo po ay pag biniway ng buhay, sa impyerno po ang punta natin. Yan po yung second death o ikalawang kamatayan. Hallelujah. Sa Diyos po lamang papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus, aming Diyos na buhay. Amen. God bless po sa lahat.